Magandang araw mga kaparehas, narito po tayo sa Barangay Gabihan, San Ildefonso, Bulacan. Ako sa makapanayin po natin ngayon ang butihing lingkod, Barangay Kagawad. Nagsiservisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan sa kanyang paglilingkod bilang ating Barangay Kagawad dito po sa Barangay Gabihan, San Ildefonso, Bulacan. Sige nagalang Barangay Kagawad, Eduardo Ede Junicio Ortega. Kunsi, kumusta na po ba kayo? Mabuti naman po at awa ng Diyos. Malakas ang pangatawan, maligaya sa trabaho na naibigay na ating mga kababaryo. Okay, kung simitanong ko lang po, as a first term bilang ating lingkod Barangay Kagawad, ano po bang komite na hinawakan natin sa ngayon? Sa ngayon, ang binigay sa atin ng ating butihing kapitan ay ang Peace and Order Committee. Okay, regarding for the peace and order, ano po mga batas na pinapatupad niyo po dyan para po manatili po ang kapayapaan at katahimikan sa ating nasasakupan? So, sa ngayon, ang aming pinatutupad ng mga batas ay ang unang-una yung curfew hour para sa minor, mga maingay na mga videoke, alas 10 lang yan. At saka mga maingay na tambutso, at yung busina ng mga truck sa malalim na sa gabi, ating pinagbabawal din yan. At tapos yung mga tuwing twice a month, nagkakamda kami ng clearing operation para sa ating daan na maraming mga naka-illegal parking. And pinagsasabihan natin yan. Okay, kung para sa inyo kunsi, sa nabanggit niyo po kayo na ano po yung karagdagan niyo pong pinapatupad pa sa kasalukuyan hanggang ngayon? Ang mga karagdagang pa namin ay ang paglalagay ng mga CCTV, mga solar street light. At yan ay malaking bagay dahil ang madidilim na lugar ay naaasiwa ang mga masasamang loob. Nung kasi nagkakaroon ng mga nakawan ng mga tinali ng manok. Ay nung magkaroon ng mga street light o limuwanag yung mga madilim na lugar, medyo naaasiwa sila. Okay. Kung simitanong ko lang po, kung para sa inyo bilang ating lingkod barangay, ano po ba ang dapat pang tutukan o bigyan pang priority dito po sa ating nasasakupan sa Barangay Gabihan? Ang mga priority na dapat na pag-ukulan ng sanggunian ay ang mga farm to market road at saka itong karagdagang CCTV dahil ang CCTV natin ay dito lang sa paligid ng barangay. So malaking bagay yan para ang mga masasamang loob ay tuluyang umiwas. Mga karagdagang pa natin na mga hangarin dito sa ating barangay para sa mga senior citizen ay siguro ang mga libreng gamot. Mga nagme-maintenance na kasi ng mga gamot yung mga yan. So mga diabetes para sa high blood. Yun lang po. Okay. Kung para naman po sa inyong kunsi bilang ating lingkod barangay, ano po kumbaga maging opinion nyo po lalo na po sa mga hanap buhay sa ating mga indigenous na mga kabarangay? Ang sa ngayon po ay malaking bagay yung ibinigay ng mga training program ng ating Bausa Farm na nagkakaroon sila ng mga training para sa pagtatanim ng halaman, para sa paggawa ng mga mga sitsirya, yung mga potato chips. So sa mga ina ng tahanan, isang magandang siguro makakaragdagang kita o maitutulong nila sa kanilang mga asawa. Okay. So balik po tayo dito kung sa inyong committee na hinawakan. Bukod po sa ating mga programa regarding for the peace and order, para po sa inyong mga tanod naman. Ang masasabi ko, kasi ang masisipag ang mga tanod namin, siguro baka para sa akin ay magkaroon ng karagdagang allowance dahil maliit lang ang allowance na aming mga tanod. Okay. At sila marami naman sigurong pwedeng magbigay ng mga karagdagang allowance gaya tulad ng Eagle dahil may parking area ang Eagle dito sa aming lugar. So siguro baka pwede kaming mag-request ng karagdagang allowance para sa mga barangay tanod. Okay, so ganito na lang po kunsi, mensahe na lang po o panawagan sa ating mga minamahal na mga kabarangay na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad lalo na po sa kapayapaan dito sa ating nasasakupan. Sa aking mga kabarangay, siguro po ang panunungkulan po hindi naman kaya namin na kami lang. So kaagapay ninyo, kaagapay namin kayo sa pagdating sa ating katahimikan sa peace and order na ating barangay. So kung kayo
ay merong mga makikitang kahinahinala na hindi taga rito sa atin, pwede nating ipagbigay alam sa mga nakaduting mga barangay tanod para mabigyan natin ng kaukulong aksyon kung ano ba sadya ng mga tao kahinahinala sa ating lugar. Okay, and ganito din po Kunsi, ang inyo pong mensahe naman po sa inyong mga masisipag ng mga barangay tanod at lalo po sa inyong mga kasamahan na nagsiservisyo dito po sa ating barangay gabihan. Sa mga magigiting naming mga barangay tanod, so ipagpatuloy nyo lang ang magandang pagsiservisyo sa ating barangay at sa mga mother leader, sa mga BHW, masisipag din yan. Talagang pagka mayroong trabaho na sila ilalabas, tulong-tulong sila at inaabot halos ng dilim sa paglalakad sa mga bahay-bahay. At sa aking mga kasama bilang sa mga sanggunian, ang mga magigiting na mga konsehal, kagawad, ay nakikita ko naman na talagang dedicated sila sa kanilang committing hinahawakan. At sa aming sekretarya at clerk, saka si treasurer, masisipag po yan at talagang araw-araw makikita natin dyan sa ating barangay hall. Okay, yan po pinakamagandang mensahe ng ating butihing lingkod Barangay Kagawad dito po sa Barangay Gabihan, San Ildefonso, Bulacan. Ayon po kay Kunsi ay tunay na paglilingkod pagsiservisyo ang dapat ihandog sa mga taga Barangay Gabihan. Magandang araw po mga kaparehas, Lay Castro po ng Parehas News. Mabuhay po kay Kunsi hanggat gusto ninyo.